Live na. Hallelujah. Amen. Asan na kayo mga kapatid? Andito na po ang yung Kuya Ben na laging nagpapaalala na meron po tayong devotional daily devotional prayer meeting at po ay ginaganap tuwing alas 5 ng hapon. Amen. Praise God. Sige. So magandang hapon po sa bawat isa. Terodora, Sterteyela, Tanap. Tanap pala yun. No? Yes, magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Magandang hapon, Stertey, no? So malapit na pong mag alas 5. Amen. Habang tayo po ay nag-aantay, makinig tayo ng isang awitin. At ang awiting ito mga kapatid ay talagang matagal na siya. Pero hindi po naluluma. Bakit po? Kasi ang mga awitin para sa Diyos, laging may sariwang daladalang mensahe yan. Sabihin pag sariwa, bago. May mga message na hindi mo narinig nung araw pero kahit matagal ng awitin, mayroon po siyang fresh revelation. Kaya sabi ko nga, kasi hindi po naluluma kahit matagal na. Pakinggan po natin yung awiting ito kapatid bago tayo dumako sa salita ng Panginoon. At sige po, play na po natin kuya, puti po may musician dito. Habang nag-aantay tayo ng mga kapatiran. Sabayan nyo po yung awitin pagkaalam nyo. At damin natin yung mensahe ng awitin na yan. Yan. Siguro narinig nyo yan, 19 ano pa, no? Pero laging may sariwang pahayagan Diyos sa bawat awitin para sa Kanya. Yes, Lord. Hallelujah. Siya nga po, Panginoon. Ang Diyos. Yan po yung mensahe ng awitin mga kapatid. Patungkol po sa mga panalangin. Pastor Crisel, Pastor Pam, Pastora Pam, Padromio, welcome. Tokdel. Mamaya po pag marami na, hindi ko na po matabanggit isa-isa yan, no po? Yung mga nauna lang, talagang maaga kayo. Praise God. Po, dami natin ng mensahe ng awitin mga kapatid habang nag-aantay tayo ng mga ibang kasamahan. Pagkatapos po niyan, dadako tayo sa salita ng Panginoon at tuloy-tuloy na tayo. Alas 5 na rin po. Exactly 5 o'clock ng hapon. Amen, hallelujah. Siya nga po, Panginoon. Todo mo. Malakas naman magkatabi. Sige po mga kapatid. Welcome po mga kapatid sa ating daily devotional prayer meeting sa magitan po ng mga live natin. Yes, magandang hapon po din po mga kapatid. Sister Maricar, Father Flavio. Diyos ay tunay. Yes, hallelujah God Jesus. Amen. Siya nga po Panginoon.
Amen, Lord. Hallelujah, Lord. Tinataas po namin ang aming mga kamay, O Diyos, sa hapong ito. Salamat muli, Panginoon, sa iyo, sa presensya mo, O God. Thank you, Lord, for your presence. Lord, nararamdaman po namin ang yakap mo sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kadakilaan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah, God, Jesus. Sir Kim, welcome. Yayari sa'yo. Yes, Jesus. Yes, Lord, Yes, Jesus, hallelujah. Lord, yung mensahe po ng awitin, Panginoon, na tagos mo, Panginoon, sa aming mga puso. Hallelujah, God, Jesus. Lalapit ka, Jesus. Welcome, Brother Jojo, Brother Kesu, Brother Ryan. Lapit ka, yes, Lord, hallelujah. Amen, amen. Yayari sa'yo, lalapit ka, Jesus. Kung lalapit ka, Jesus. Kung lalapit ka, Jesus. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Pastor Roland, welcome po. Pastor Hermie, Father Makoy, yes. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, God, Jesus. Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Hallelujah. Tuloy po naming tinataas ang iyong pangalan. Niluluwalhati, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon. Patuloy po namin kinikilala ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na mayroong magandang mangyayari sa buhay namin kung kami lalapit sa iyo. Salamat, Panginoon. Hallelujah, God, Jesus. Maraming salamat muli, Panginoon, sa hapong ito. Hallelujah, nagkakaisa po kami ng mga kapatiran na ikaw ay purihin, sambahin, dakilain, luwalhatiin, Panginoon, O God. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, muli, sa hapong ito, Panginoon, patuloy po namin binababa ang aming mga buhay sa iyong paanan, Panginoon. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran, ano man po ang nakita mo na hindi po karapat-dapat sa iyong mga anak. Patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo, Lord, ang aming mga puso. Hallelujah, God, Jesus. Tulad po ng panalangin ni David. Hallelujah. I-renew mo, Lord, ang aming mga puso, Panginoon. Baguhin mo, Panginoon. Linisin mo, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Lord, sa amin pong pag-aaral muli ng iyong salita, sa amin pong pagtitipon dito po sa live, Panginoon, na nawa, O Diyos, hindi lang po namin mapakinggan ang iyong salita, bagkus, Panginoon, maisagawa namin at maisapamuhay sa aming mga buhay, Panginoon, upang ito ay magkaroon ng rema, Panginoon, magkaroon ng mensahe sa bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy mong gamitin ang aking labi, Panginoon, maging pagpapala, O Diyos, ang mga marinig naming salita mo, Panginoon, sa bawat isa. Sa lahat sa amin, Panginoon. Hallelujah, God, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, God, hallelujah. Amen, God. Hallelujah, Jesus, yes. Gabayan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na makikinig upang hindi po magambala ng kalaban. Sinasawata namin ang gawa ng kalaban sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat, wala kang karapatan para istorbe ng mga anak ng Diyos na makikinig ng salita niya. In the name of Jesus, hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa katagumpayan ng gawain ngayon pa lang, Panginoon. We claim the victory, O God, hallelujah, Jesus. Salamat po, O Diyos, salamat po, Ama.
Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Lord. Hallelujah, sa gabing ito, Panginoon, sa hapong ito, O God. Lord, inaalala po namin ng kapatid po ni Brother Herbert, O God, Amen. na positive sa virus, Panginoon, nasa UAE, Panginoon, ng kanyang kapatid. Di po imulod ang kanyang katawan upang gumaling na, O Diyos, maging ang pinsan po ni Ate Roda, O God, hallelujah. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Maraming salamat sa kadakilaan mo, Panginoon. Muli, O Diyos, tanggapin mo ang pinakamataas mapurit pasalamat. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, God. Amen. Hallelujah. So, magandang hapon po muli mga kapatid sa bawat isa. Amen. Sabi ko nga, pag nagsimula na po, di ko na po kayo mababanggit kung sino yung mga nanonood. Basta, alam nyo na po, no? Welcome po tayong lahat sa hapong ito. At salamat sa Diyos muli dahil tuloy-tuloy po yung ating pakikinig mula nung sinimulan ito nung di ako nagkakamali, March 28, no? Tama po ba? 28, 29, 30. Tama, pangatlong araw ako nun eh. So, matagal na po, March 28. Ibig sabihin, nagtatagumpay po ang gawain ng Panginoon dahil gumagawa po tayo. Amen? Kasi kung mayroon pong gawain ng Diyos, kung wala naman pong gagawa, ay wala rin po yun. Kaya nga, ang ating pag-uusapan ngayon tungkol po sa mga gawa. Hindi po saklat ng gawa. Kailangan gumawa tayo para po magtagumpay ang gawain ng Panginoon. Amen? So, ang ating pong pag-uusapan, wag po kayong mag-alala. Ito po ay maiksi lamang. Yan, pinauuna ko na para yung iba, may pupuntahan pa ako kasi baka may gagawin pa, no? So, maiksi lang po ito, kapatid. Kasi, isang verse lang naman yung ating text word. Amen? Dito po sa aklat po ng Santiago. Amen? Yan. Sa Tagalog po, Santiago, no? Sa English, James. Yan. Welcome po, mga kapatid, no? Sister Julian. Ang buting may bahay ni Pastor, no? Sabi nga dito sa Santiago 2, chapter 2, verse 17. Yan, verse 17. Sabi nga dito, maiksi lang to, sabi nga gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Yan. Kasi, nung nagturo po si Brad Romeo, faith uli. Ito, faith na naman to. Kasi mga kapatid, napakaganda mong pag-usapan yung tungkol sa pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Sabi ganun yan sa Hebrew na ang pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya kung ang pinaniniwalaan mo ay yung mga bagay na nakikita, hindi talaga pananampalataya yun. Yan. Bakit po yun yung ating, Ay, opo, salamat. Wala palang pupuntang kasi curfew, no? Sige po, okay lang, no? Simula po tayo ng alas 5. So, dito po kapatid sa James, sabing ganun dyan, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Gayun din naman, di ba? Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Faith without work is dead. Sabing ganon. So, bakit po natin pinag-uusapan to? Kasi yung iba, parang sapat na sa kanya, manampalataya siya. Parehas din naman yun eh. Hindi po parehas yun, mga kapatid. Pag nananampalataya ka lang at walang gawa, hindi po parehas yun. Kailangan meron pong kalakip na gawa. Naalala ko, kapatid, sabing ganun sa Hebrew, nang dahil sa pananampalataya, si Noe ay sumunod sa Diyos. Amen? Ano po yung ginawa ni Noe, mga kapatid? Sa English, ark yun eh, no? Tapos sa Tagalog, daong. Pero nung kinanta, yung ark, naging arko. Arka, di ba? Kaya mayroong awitin na, sinong nagturo na gumawa ng arka? Tama ba yun? Sinong nagturo? Ang Diyos na dakila. Tama ba yung lyrics to, kapatid? O bago? Parang no? Pero yun po yung aking naimbentong awitin. Tinuro ng Panginoon kay Noah o inutos na gumawa ng arka. 'Di ba? Sabing ganun sa aklat ng Joshua 1:9 kagabi nga, sabi ganun, magpakatatag. Amen? Magpakasipag. Naalala ko, kapatid, nung inutusan si Joshua ay si Noah na gumawa ng arka, ang sabing ganun ng Panginoon sa kanya,
Tignan po natin, no? Sabi niya gan, pumutol ka ng puno ng cypress. Sa 6 ng Genesis, sabing ganon. Ito pa, pinag-uusapan po natin dito about faith, ha? Pananampalataya pa rin. Huwag po kayong magsawa pag pinag-uusapan yung pananampalataya. Baka po magsawa tayo. Mahirap pag nagsawa ka sa pananampalataya, no? Sabi nga nun dito, sinabi ng Diyos kay Noe, lilipulin ko na ang tao sa daigdig. Umabot na ang kasukdulan, sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Sabi sa 14, kaya pumutol ka ng kahoy na cypress at gumawa ka ng isang daong na may mga silid. Pahiram mo ng alkitra ng loob at labas. Ang daong na gagawin mo ay 450 talampakan. Paano mo pa yung kahaba yung 450 talampakan? Inano ko po yun kinonvert ko sa talampakan tsaka sa meters. 450, no? Ibig sabihin sa meters po, ano siya, 137 meters. Sabi ko, wow, napakahaba pala nun. Kasi sabi diyan, talampakan, sa panahon natin ngayon, feet, di ba? Yung isang ruler. Talampakan, yan. Sabi ko, ang haba pala nun, 137 feet, yung haba niya. Tapos yung luwang niya, 75 feet, sa meters po, 22.86 meters. Wow, grabe, sabi ko, ang haba at ang lapad. Yung luwang. Tapos yung taas niya, kapatid, 13.71 meters. Kasi sabi diyan 45 feet, no? 45 na talampakan. Pag kinonvert mo po sa meters yon, 13.71 meters. Yung taas niya po yun, ha? Di ba yung tatlong palapag, 10 meters, 10 meters yan? Kasi 3 meters kada ano. So, ang mahaba, malapad, at mataas. Ganun. So, makikita po natin, nung inutusan si Noe, hindi talaga siya nagreklamo. Sabi nga nun sa Hebrew, nang dahil sa pananampalataya ay sumunod si Noe sa Panginoon na gumawa ng daong. Sabi nga nun sa Tagalog, kapatid, daong di ba? Kung makikita natin yan sa aklat ng Hebrew sa 11, tignan po natin mga kapatid. Andito po yan. Yan, sabi nga nun, 11:7, sabi nga nun, ang ginamit po rito, pananalig, sabi nga nun, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambayan ay maligtas sa magitan ninyo. Sa magitan nito'y natulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. May bunga po mga kapatid kapag sumunod ka sa Diyos. Nang dahil sa pananalig, naging matuwid. Amen? Opo. Huwag po tayo magsawa, manalangin tayo palagi, sabi po ni Pablo, sabi po ni Brother Jojo, no? Salamat po, Brother Jojo, no? Diyan sa Thessalonian yan, no? So, kapag po meron tayong pananampalataya, kaya po yung text word natin, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Amen? Makikita po natin, sabi nga nung kahapong kagabi, ni Brad Romeo, yung apat na magkakaibigan, ilan ba yun? Apat ba yun? O basta, yung kaibigan nila kasi may sakit, di ba? Nagkaroon sila ng crazy faith. Pasensya na mga kapatid, crazy faith, no? Dito mga kapatid, makikita natin si Noah, hindi man siya tinawag na crazy, kasi, bagay, tinatawag nga siya na, kung mapapanood natin yung pelikula, sabi ng mga tao sa kanya, nababaliw ka na ba? Nagagawa ka ng ganyan, tag-araw. Di ba? So, doon pumapasok na sabing ganyan ng mga tao sa kanya, hindi nito alam ang ginagawa nito. Pero mga kapatid, dahil po sa pananampalataya, ginawa ni Noe
Ginawa ni Noe yung utos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang po siya nanampalataya, siya ay gumawa pa. At anong sabi nga nun sa Hebrew? Siya ay binilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Parang ganito lang yan eh. Nung araw, di ba, yung mga kabinataan, ewan ko, sa kabinataan lang nangyari ito malamang. Mga nanliligaw tayo nung araw, di ba? Sino ba yung kabinataan nung araw na nanligaw pero hindi nagdala ng rose sa kanyang sinisinta, sa kanyang iniirog? Isa na po ako ron, di ako nagdala ng bulaklak. Amen? Pero, may effort siya, may gumagawa siya, dumadalaw siya sa bahay. Parang ganun lang yung kapatid. Kapag ka gusto mong manligaw, dapat umaksyon ka. Amen? Hindi yung ligaw tingin. Kasi pag ligaw tingin ka, wala kang iniwan. Kapag ka ligaw tingin ka lang, wala pong mapapala yun. Kailangan meron kang gagawing aksyon. Ako, ang ginagawa ko nung kapatid, hindi po bulaklak nga aking binibili nun. Siopaw talaga. Kasi uso na yung siopaw nun eh, no? Yun, napasagot ko yung aking may bahay sa pagitan po ng siopaw. Yun, mga kapatid. Totoo po yung kapatid. Iba, bulaklak siguro. Si Brad Jojo, bulaklak yan. Kasi talagang maraming bulaklak sa kanila. Nababasa ko lang po yung pangalan ni Brad Jojo. No? Ewan ko, kung sino pa po yung mga nagdala ng bulaklak sa kanilang mga nililigawan. Ayun po yung gusto kong iparating, no? Sa pananampalataya po, lakipan natin ng gawa. Tulad po nung 4 kagabi na magkakaibigan, amen? Si Utoy raw po, nagdala ng bulaklak. Praise God. Hallelujah. Ano pong bulaklak yan? Kumamela o... Bulaklak ko, papel. Hallelujah, no? So yun po mga kapatid, ang gusto pong ipagdiinan dito, mga kapatid, yung meron tayong ginagawa, effort. Sabi nga, ipakita natin na ang ating pananampalataya ay pure. Hindi lang po puro salita. Kasi pag puro salita tayo, puro dakdak, walang mangyayari, di ba? Alam mo, sa yung pagdadakdak, lagi natin nakikita yan sa loob ng bahay. Pag yung mga anak natin, tamad magugas ng plato, pag inutusan mo, yes, pero mamaya pa yan, dakdak na ng dakdak. Amen? Sino po yung madakdak dito pag ganun ng mga anak? Ako, pag ayaw sumunod yung anak ko ng paggugas ng plato, hindi ako nagdadaldal, mga kapatid. Alam nyo ano ginagawa ko? Ako na naghugas ng plato. So, mahihiya sila ngayon. Ganun po yung technique ko. Kapag ayaw nilang sumunod, ako yung maghuhugas. Susunod na sila ngayon. Sasabihin, pa ako na dyan. Oh. Ayaw kasi magdakdak kasi mahirap po yung madakdak. Maraming masasayang na boses. Amen? So yun po mga kapatid, in-example ko lang po mga kapatid, na dapat sa ating pong pananampalataya mayroon tayong gawin. So nakita po natin si Noah nung siya'y sumunod sa Panginoon. Amen? Ganun. Hallelujah, no? Parehas lang pala. Maganda, nagbibigayan ng bulaklak. Praise God. Basta ako, hindi ko po naranasan, ewan ko bakit hindi ko po hilig magdala ng bulaklak nung ako'y nanliligaw. Alam ko lang, dadaling ko yung bag niya kasi sabay kaming uwi ng sa school, dadaling ko na yung bag niya, yun. Ang ganun ang diskarte nung araw. Pero bulaklak, hindi ko po naranasan yun eh. No? So yun mga kapatid, balik tayo, baka yun lang po ating matutunan sa preaching, sa ating devotion, no? Yung unang-una mga kapatid, sabing ganon, kailangan ng ating pananampalataya ay may kalakip na gawa. Sabing ganun sa Joshua 1:9, magpakatatag. At sabing ganun sa Corinthians 15:58, magpakasipag. Yung ginawa po ni Noah mga kapatid, kombinasyon. Nagpakatatag siya at nagpakasipag. Dapat ganun ang ating pananampalataya para matapos. Alam nyo kasi, kung hindi po siya nagpakasipag at nagpakatatag, hindi matatapos yung daong. Yung arka, yung kinakanta ng mga bata, di ba? Hindi matatapos yun. So, sa ating pong pananampalataya, para makumpleto to, kailangan, andyan yung pagpakatatag natin at pagpapakasipag. Para po matapos, meron pong bunga. Amen? May mga po, no? Si Reggie hindi nasunod ba?
Amen. Praise God. Yun po mga kapatid. Ganun po. Welcome, Brother Brian, no? So yun po mga kapatid, unang-una nating nakita na kapag nilakipan po natin ang ating pananampalataya sa Diyos, meron po tayong makakamit na maganda. Sabing ganun doon, dahil sa pananampalataya ay naging matuwid si Noe sa paningin ng Diyos. Amen? Siya ay binilang na matuwid. Ikaw ba, kaibigang kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos, gusto bang ibilang na matuwid ka sa kanyang harapan? So, lakipan po natin ng gawa ang ating mga pananampalataya. Para sagutin ka ng nililigawan mo, mag-effort ka. Amen? Puro ligaw yan, Kuya Ben. Hindi po. Totoo po yun, mga kapatid. Kasi ngayon, mahirap na ligawan ng mga kadalagahan. Hindi tulad nung araw. Ay, parang baligtad, no? Hindi po. Sorry, hindi po, hindi. Kahit po basta depende po sa babae yan. Meron kasing madaling ligawan, eh. Pag crush ka rin niya, sagot agad yan. Pero pag di ka crush niyan, pahirapan ka pa niyan, mga kapatid. Papupuntahin ka pa niyan sa probinsya, paakyatin ka pa niyan sa bundok. Pero pag crush ka, isang ligawan lang yon, di ba? Yun. So yun mga kapatid, wag lang po yun ang ating matutunan sa ating pinag-uusapan, ha. Ito na po mga kapatid, 2 points lang po yan. Ang point sa buhay ni Noah at sa isang points na lang po mga kapatid. Nakita po natin yung point sa buhay ni Noah, no? Ano po yung ginawa niya nung inutusan siya ng Diyos? Dahil sa kanyang pananalig, sinunod niya ang Diyos. Kasi kung wala po tayong pananalig mga kapatid, hindi po tayo susunod sa Diyos. Amen? Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Hindi mo maipiplease ang Diyos kung wala kang pananampalataya. Opo, mas mahirap noon, no? Pero hanggang ngayon, Pastor, may mahirap pa ring ligawan. Yung anak ko, di ba? Nahirapan yata manligaw. Mahina sa diskarte, kaya nahirapan. Praise God. Ano po ako dyan? Mas mahirap noon. Kasi noon, kahit mahawakan mo pa ang kamay, hindi pa siya pwede, mahirap hawakan ng kamay noon. Ngayon, talaga. Iba na po ang kapanahunan ngayon, no? Pero dito po tayo pumokos, mga kapatid. Yun po, napakahirap po nung ginawa ni Noah, mga kapatid. Amen? 24 minutes na po tayo. So, biruin nyo yun, mga kapatid. Gumawa siya ng daong 137 meters ang haba. Imagine nyo yan, ha? Ewan ko kung tinulungan siya ng mga anak niya kasi wala naman pong nabanggit doon, no? Dahil po sa pananampalataya, ibinigay ni Noah ang kanyang sarili kahit mahirapan siya. Simpleng-simple utos sa kanya ng Diyos, sabi, pumutol ka ng puno sa cypress, gawin mo to. Meron ba tayong nakita na nagreklamo si Noah? Wala eh. Ngayon tayo, di ba? Maliit lang yung ating mga kapatiran. Sermon agad. Ha? Hindi lang tayo sundin ng ating mga anak. Galit kagad tayo. Tayong mga magulang na Kristiyano, kapatid, dapat tayo maging magandang example sa mga anak natin. Yan. Di ba? Yung nga, na ano ko kanina. Mga anak ko kasi, mga kapatid, talagang minsan, marurunong naman sila. Puro yes lang, pero mamaya na yes. Ha? Na-example ko po yan kasi naranasan ko yan. Pero, gumagawa naman po, mga kapatid. So, nakita po natin, mga kapatid, no? Inuulit ko yung ginawa po ni Noah na daong. Ang Tagalog po niyan, daong. Hindi ko po nakita yung arka, no? Sa Tagalog, sa English, ark, pero sa Tagalog, daong, sabi ganun. Ang haba niya po ay 137 meters. Ha? Kasi 450 feet. Biruin nyo yon. Tapos, inuulit ko yung 75 feet niyang luwang, sa metro po, 22.86 meters. Grabe, no? Maluwag po. Tapos yung taas niya, 13.71 meters. Yan po yung pinagawa ng Panginoon kay Noe. Pero hindi po siya nagreklamo. Ano po ang aral doon? Kapag tinatawag ka ng Diyos, kapag inuutusan ka ng Diyos, wag po tayong magreklamo. Sabing ganon, sa 15:58 ng Korinto, tignan po natin mga kapatid, ito po yung dapat natin gawin para po magbunga yung ating... Our labors not in vain. Ayan, no? May sinasabi po si Pastor, Our labors not in vain. sabing ganon,
Kaya mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Kumpleto pala to, mga kapatid. Andito pala yung sinabi sa Joshua 1:9, no? Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen? Napakaganda po mga kapatid. Pero may kondisyon po ron para hindi masayang eh. Sabi magpakasipag at magpakatatag. Hindi yung lalamya-lamya. Sipag-sipag nga natin maglaro ng basketball eh. Di lalo na sa gawain sa Panginoon. Sipag rin mo namin minsan maglaro ni Brad Eduardo ng pool kasi dadalawa lang kami rito. Dapat magpakasipag din kami sa gawain para sa Panginoon. Pag para sa Panginoon, eto ka na. Hindi na magdadalawang isip ka pa. Amen? So, makikita po natin si Noah, mayroon po siyang pusong masunurin. Yun po yung ating pulutan din, no? Pusong masunurin po ang kay Noah. So, pangalawa pong points mga kapatid, dito po sa buhay nung babaeng, ano po yan? Yung babaeng may 12 taon nang may sakit. Yan, grabe, di ba? Dito po sa Marcos yan, basahin po natin mga kapatid. Bakit po nasabi, di ba? Sabing ganun doon, kasi ang kwento po rito mga kapatid, yung anak ni Jairo na may sakit, sinundo ang Panginoong Hesus. Tapos, nung maglalakad na ang Panginoong Hesus, papunta doon sa bahay ni Jairo, may isang babae doon, sabi ganoon, sa Marcos 5:25. Yan, basahin po natin, no? Dito po tayo pumukus sa babae. Sabi ganoon, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa papagamot ang kanyang ari-arian. Naubos na raw mga kapatid, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumala. Grabe mga kapatid, no? Eto na, sa 27, pakinggan po natin, sabi ganon. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at tinipo niya ang damit nito. Sa 26, sa 28 mga kapatid, naka-close parenthesis, sabi ganon. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. So ano po yung mapupulot natin dito mga kapatid? Meron pong 4 na puntos sa buhay po nung babae. Madali lang po ito. Dami naman yan. Kuya Ben, 4. Tika, anong oras na ba? Naka 30 minutes na po ako. 15 minutes na lang. Tapos na po tayo mga kapatid. Hallelujah. Kung yung kagabi mga kapatid, binigyan ni Kuya Romeo ng crazy faith yung 4 na magkakaibigan, ito pong babae mga kapatid, sasabihin ko, meron po siyang terrible faith. Napaka-terrible nung kanyang pananampalataya. Tignan po natin yung attitude ng babae rito. 12 years na siyang, imagine 12 years na siyang may karamdaman. Kung i-visualize mo, talagang nangihina siya, hindi siya makalakad masyado, di ba? Sabing ganun, lubhang nahihirapan, sa hirap na hirap siya. At lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na ang kanyang mga pera, sabing ganun dito, kanyang ari-arian. Amen? Pero alam nyo ba, nung narinig niya si Jesus, nagkaroon po siya ng pag-asa. Amen? Tignan po natin mga kapatid. Ano yung ginawa niya nung nagkaroon siya ng pag-asa? Meron siyang sakripisyo. Sabing ganun, nakipagsiksikan siya sa natitirang lakas niya, yung huling lakas niya, kapatid, nakipagsiksikan siya. Amen? Unang-una, meron siyang sakripisyo. Sinacrifice niya, kapatid, na di natin, kung i-imaginein natin, di ba? Kasi that time, talagang pinagkakaguluhan ng Panginoong Hesus. Talagang labo-labo yung mga tao, siksikan, pero siya, mga kapatid, sinakripisyo niya yung kanyang yung huling lakas.
Amen? So, yun po yung unang makita natin. Bukod sa pananampalataya, mga kapatid, kailangan meron tayong sakripisyo. Gayahin po natin yung babae. Meron siyang terribleng pananampalataya. Amen? Kung yung ginamit ni Brad Romeo kahapon, crazy faith. Amen? Ito po, terribleng pananampalataya ang babaeng ito. Bukod sa sakripisyong matid, meron siyang tiwala. Isang araw yun. Amen? Kay Brother Romeo, nung nakaraan pala yun, no? Sorry po. Salamat, Brother Edward, no? Si Pastor, Pastor Pang Kapag. yun sa Joshua 1:9 pala, no? So, salamat po sa paalala, kapatid. Maganda talaga yung may kasama. Sabi nga, 2 is better than 1. Amen? So, meron po siyang unang-una, meron po siyang sakripisyo, nagsakripisyo siya. Tapos, nagkaroon siya ng tiwala na mapagagaling siya ng Panginoon. Pangatlo, meron siyang pagsisikap. Amen? Kuya Ben, parang iisa lang yan. Hindi po, mga kapatid. Kung meron kang sakripisyo, wala ka naman pagsisikap, wala kang tiwala, wala rin yun. Kaya nga sabing ganun sa ating text word, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaibigan kapatid, patunayan po natin ang ating pananampalataya ay buhay sa harap ng Diyos. Sa paanong paraan? Dapat po lakipan natin ng gawa. Amen? Tulad po ni Joshua, tulad po ni Noah, mga kapatid, meron po siyang ginawa. Hindi po siya nagreklamo. Ang hirap kaya gumawa nung daong na yun, 137 feet ang haba. Grabe, no? 137 meters pala. Etong babae na mga kapatid, sa kabila nung siya hinang-hinana, hindi siya nawalan ng pag-asa. Amen? Unang-una, meron po siyang sakripisyo, nagkaroon siya ng tiwala at pagsisikap. Ito po yung yung letter D. Nagkaroon siya ng determinasyon. Ano po yung una kanina? Nagkaroon siya ng pag-asa. Actually, wala na po siyang wala na talaga siyang pag-asa nung time na yun eh. Pero nung marinig niya ang Panginoong Hesus, dahil sa kanyang pananampalataya, nagkaroon siya ng huling pag-asa. Sa atin mga kapatid, hindi po natin huling pag-asa ang Panginoon. Una at huli. Amen? Hindi pwedeng siya yung last chance mo. No. Our God is a God of second chance. Amen? But He is not a second choice. Amen mga kapatid? Yung iba kasi, tsaka na yan. Di na muna pupunta dyan. Kita nyo ngayon, lockdown, crisis. Asa na mga tao? Karamihan ngayon nananalangin. Lumulud sa Diyos. Amen? So, nilockdown po ng Panginoon ng mga tao para lumuhod sa Kanya. 2 Chronicle 7:14 ang sabing ganun. Kung ang bayang ito ay magsisisi, hanapin ang aking muka, pagtalikdan ng kanilang mga kasalanan. Amen? Diringgin ko sila. Tumulong po tayo mga kapatid sa panalangin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil meron po tayong daily devotional prayer meeting. Amen. Tapos meron pong 24-hour prayer chain. Maikwento ko lang po mga kapatid. Bago po tayo magkaroon ng daily devotional prayer meeting, umattend po ako sa Zoom ng prayer meeting ng pinanggalingan kong church sa Jeddah nung hindi ako nagkakamali, nagsimula po tayo ng March 28. March 27 po, umattend ako ng gabi sa Zoom. Tapos nag-isip po ako na magkaroon din tayo. Yung pala, andyan na po si Pastora Pam na gagamitin para buuin yung Kaya tuwan-tuwa po ako, kinikwento ko po sa kanya. At that time naman kapatid, may nag-share din sa kanya na bakit wala tayong 24-hour prayer chain. 1 linggo lang yata ang pinaalala sa akin ng Panginoon yung 24-hour prayer chain na naranasan ko po sa Qatar. Isinyer ko po sa kanya. Tapos, ina-post ko pong ganon, sinabi ko na rin po kay Pastor. Kaya, pasalamat po tayo sa Panginoon. Ang lahat ng bagay ay alam ng Diyos na mangyayari sa ating buhay. Amen? So, yun po mga kapatid, ano po ang nakita natin sa pananampalataya na ating napag-usapan ngayon?
Hindi po sapat ang pananampalataya kung ito ay walang kalakip na gawa. Simpleng example lang yon. Kanina, ang example ko mga kapatid yung binata. Take note, binata. Nanliligaw sa dalaga. Amen? O ano ibig kong sabihin? Pag may asawa ka na, di ka na pwedeng manligaw. May mga may asawang babae, hindi na kayo pwedeng magpaligaw. May sermon, O, talagang ganun. Pag ang salita ng Diyos, masakit talaga yan. O, tignan niyo po yung bulaklak na ginawa ni Brother Eduardo. Ito po daw yung kanyang dinala sa kanyang asawa, kaya inaway siya. De, joke lang po, mga kapatid. So, yun mga kapatid. Amen? Take note yung example ko kanina. O, huwag po kayong masasaktan. Kasi dinaanan natin yan. Bawal po yan sa mga mananampalataya. May mga asawa nanliligaw. May mga asawa nagpapaligaw. Hindi pwede yan. No pwede, sir. No pwede. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Nawa, sa atin pong napag-usapang konting oras, meron po tayong napulot. Iwan na po natin yun. Sabing ganun ng Panginoon kay Jacob, di ba? Oh, tinawag siya. Tapos sabi niya ganun, magbihis kayo. Kung ano yung pagkatao natin, bihisan natin. Di ba? Mga kapatid, ang salita ng Diyos, masakit. Pero pag tinanggap mo, palalayain ka. Amen? Masakit po mga kapatid. Pero ito po yung magpapalaya sa atin, ang salita ng Diyos, pag tinanggap natin yan. Kasi kung di ka na nasasaktan, salita ng Diyos, kahit may nagsisermon, kung hindi ka na nasasaktan, delikado po yun. Kung ano ka lang, amen, amen, tas tawa-tawa ka lang, parang wala lang, delikado po yun mga kapatid. Pero pag nasaktan ka, kahit pastor ka na, kahit manggagawa ka na, ako mga kapatid, mas gusto ko, may nagsisermon, pinakikinggan ko talaga, kaya pagka may nagsermon at nasaktan ako, Lord, salamat, tinutuwid mo ako. Amen? Wala pong sinisino ang salita ng Diyos. Dahil sabi nga ng binanggit ni Sister Crisel sa aklat ng Isaiah, Hindi ko nakalimutan ko lang po anong sabi niya. Ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang kabuluhan sa ating mga buhay. Tanggapin lang po natin mga kapatid. So yun po mga kapatid, i-type po natin ating mga prayer request dyan. At yun po yung mensahe ng Panginoon sa hapong ito. Nawa, sa maiksing oras, mayroon po tayo mga natutunan patungkol po sa pananampalataya. Mag-effort po tayo mga kapatid, hindi po nawawalan ng saysay ang ating effort sa gawain para sa Diyos. Diba? Ang ganda nakalagay doon, magpakatatag at magpakasipag, sapagkat ang inyong pagpapagala hindi nawawalan ng kabuluhan. Sabing ganun doon, huwag matitinag. Ibig sabihin, marami tayong daraan ng mga hindrances. Pero sabi ni Paul, ang lahat ng bagay ay magagawa ko dahil kay Kristo. So, wag po tayo magtiwala sa ating mga sarili. Gagawa po tayo na kasama ang Diyos para magtagumpay tayo. Amen? Wag na, baka madagdagan pa yung sermon, mga kapatid. Amen? Okay, mga kapatid, yan po yung salita ng Diyos sa hapong ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at nawa, patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong dumulog sa Panginoon. Patuloy po nating hingin sa Diyos na patatagin ang ating pananampalataya para magtagumpay po tayo. Yes, 55:11 pala yun, Isaiah 55:11. So yun mga kapatid, tayo po ay manalangin, pasalamatan po natin ang salita ng Diyos. At kung may mga prayer request po kayo, i-type nyo po lang dyan, babasahin ko mamaya. Sasama ko po sa personal prayer. Habang nananalangin pa kapatid, manalangin din kayo, isama po natin sa panalangin muli yung patuloy nating isama yung kapatid po ni Brother Herbert, si Eljun. Nasa UAE siya. Positive po ng COVID, Ang Diyos ang siyang magpapagaling sa kanya. So, praise God po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasalamat. Tayo'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Amen God. Hallelujah Jesus. Yes Lord. Hallelujah. Purihin ka Panginoon. Dakilain ka. Luwalatiin ka. Sambahin muli ang iyong pangalan Panginoon sa aming mga buhay.
Salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon upang makinig ng iyong mga salita. Hallelujah. At Lord, panalangin po namin, Panginoon, hindi lang po namin mapakinggan ang iyong salita, bagkus ito po ay maisagawa namin sa aming mga buhay. Maisapamuhay po namin. Yes, Lord Jesus. Pagkat Lord, kung pinakikinggan lang namin, Panginoon, ayon din po sa aklat ng Santiago, kung papakinggan lang namin ito at hindi isita pamumuhay. Lord, wala po kaming ibang dinadaya kundi ang aming mga sarili. Kaya nga, O Diyos, salamat dahil tinuruan mo kaming gumawa bukod sa aming pananampalataya, Panginoon. Hallelujah, God, Jesus. Panginoon, panalangin ko, Ama, yung mga kapatid na nakinig at yung mga manunood pa na late, Panginoon, patuloy mo pong itimo sa aming mga puso at isipan ang iyong mga salita upang magkaroon ito ng kaganapan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Ama, na ikaw, O Diyos, ang siyang nakakabatid ng laman ng aming mga puso. Salamat, Panginoon, at binibigyan mo kami palagi ng oras, Panginoon, O God. Lord, hindi po ito obligasyon na ikaw ay paglingkuran. Ito po, Panginoon, ay privilege na ibinigay mo sa amin. Ito po ay pagkakataon lamang. Kaya nga, O Diyos, lubos po ang aming pasasalamat dahil isa po kami sa mga pinili mo. Sapagkat napakarami pong tao, Panginoon, na naligaw ng landas. Ngunit, Panginoon, gamitin mo po kami, Panginoon, sa mga tao na yan para po sila ay makasumpong din ng kaligtasan tulad po ng ginawa mo sa amin. Sapagkat, Lord, ang talaga naman pong plano mo nung una pa man ay wag pong mapahamak ang mga tao. Ngunit, Lord, dahil sa kasalanan, Panginoon, marami pong napapahamak. Kaya nga, O Diyos, salamat dahil hinango mo kami, Panginoon, sa kasalanan. At Lord, gamitin mo ang mga anak mo upang mabahagian din ang mga taong wala pa sa iyong mga kamay. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na nakijoin, Panginoon, O Diyos, sa gawain ito at sa mga sasali pa, Panginoon, sa 24-hour prayer chain namin, Panginoon. Lord, ang mga gawain ito, hindi lang po during may pandemic, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang gawain ito ay magtuloy-tuloy, O God. Hallelujah. Saan man kami idako, Panginoon, saan man kami dalin, Lord, madala namin ang mga pagkakataong ito sa aming buhay na ikaw ay paglingkuran. At Lord, dalangin po namin ang aming mga puso ay patuloy mong gawin na maging masunurin. Hallelujah. At hindi po maging magreklamo, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon, kundi palitan mo ito, O Diyos, ng masunuring puso. Tulad po ng panalangin ni David, O God, lagi rin po namin pinapanalangin yon. Sapagkat, Lord, hallelujah, wala po kaming magagawa kung ikaw ay wala. Kaya nga, O Diyos, patuloy po namin pinagkakatiwala ang aming buhay sa iyo. Sa iyo po kami sasama, Panginoon. Sa iyo po kami aasa. Tulad ng babae, Panginoon, na nawala na ang kanyang pag-asa, ngunit nung marinig niya ang iyong ginagawa, siya po ay nagkaroon ng bagong pag-asa sa buhay. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Yun po yung gawin mo sa amin, Panginoon, na laging aasa sa iyo, hindi po sa aming mga sarili, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Muli, tanggapin mo ang pinakamataas mapurit pasalamat at mga aming panalangin sa pangalan ni Jesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Amen, God. Amen. So, mga kapatid, hallelujah. Tinapos ko lang po yung panalangin dito. Meron pa po kaming panalangin ni Brother Edward. Pagtapos po ito kasi ahaba po yung oras natin. Magsama-sama po tayong manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Huwag po tayong magsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Jesus. Bye-bye po, mga kapatid. God bless po. God bless. God bless po. God bless po.